やめて。お兄ちゃん行こう。Hello. Ma. Putang ina, sakit sa tenga. Alam mo, ba't masakit sa tenga? Inggit ka lang. Ako, tangina nyo Hindi ka gangster. Tangina nyo Saglit. Ano ba yung wala si EJ? Wala siyang ganito? Wala. Wala Wala siyang siyang ganito? nakapante. EJ. Oh, napakasad naman, EJ. We're going live in 3, 2, 1, and bam! We are live. Bang agad? Oh, shit. Ba't mo ko binabang? Ito na yun. Ito na yun. Tuloy nagsalita si EJ. Di na Naapi nakabaho. niya masyado si EJ. Lagot kayo dyan after 30 Pangina nyo, days. Tek. Pangina nyo talaga. Huwag ganun, EJ. Alam mo naman. And guys, Kumbaga- welcome sa 7th episode ng ng exit interview. Sana pakinggan nyo palagi ang aming putang ina. Ba't mawala ka? Ang aming putang ina. Nawala. Anyari? Ang aming putang ina. Pakinggan nyo po lagi ang aming putang ina. Guys, please do like, share, and subscribe ang aming YouTube channel, which is the Exit Interview Podcast, and also subscribe to our Spotify podcast, which is also titled Exit Interview. And Actually, my wag name na. is Masha. My name is Bill, pero wag na talaga. Don't. Pwede don't. CJ, ano bang ginagawa nyo dito? Ba't kayo nakikinig? Kaya nga, hanap lang sila ng chismis eh, no? Walang My chismis name is dito, guys. Nix. Ba't ba? Ano pangalan Ano ba mo? meron dito? About sex lang, ang ina. Pag nandito, about sex gusto nyo? Eh, di, pag-usapan natin. Ang ina. Condom from Matt. Come on. Ayun, welcome sa 7th episode. Nakakagulat na naka-7 tayo. Pero, again, malaking contribution ng comments nyo. Yung may silbing comments, ha? Okay nang ina, ha? Hindi yung tangina, nagluluto kayo ng tinola tapos may papaya. Tang ng nanay nyo? Hindi yun eh, hindi yung tagaluto puro, namin ano. ng budo nandito lagi, nasa comment section. Ang pangalanan ko na siya, kasama siya dito sa podcast. Tangina. Tsaka yung ano te, puro tawa yung ambag. Kitang-kita ko yung mga tawanan nila eh. Wala man lang ko. Kuya nga, mag-comment naman kayo guys. Actually, Ano, magmamakawa pa kami dito? So, lalo na yun si Wala na to. Hazel. ay gago. Sabi yun si Hazel. O gogo ni name drop. Eto medyo nagulat ako sa fact na to, pero tangina bading pala si Hazel. Oh my God, ba't Sa si Hazel? Grabe. Sa fact? Grabe. Gulat ako, Gender. Grabe ka naman, Bill. Grabe ka naman sa fact. Sexist Akala ko ka si ba? akala ko si EJ lang. Si Hazel din pala. Uy, putang ina nyo, ba't ako nadamay? Pero Ang dahil putang. sasabihin ko sana pero tama ka si EJ ngayon. Sino? Tangina. Ay, bading yun. Wait, okay, bleep. Bleep Flip. counter 1. Thank you. So guys, congratulate na naman ako. Ano meron sa'yo? Bakit? Ano ba meron? Paldo ko today. Akala ko Eh. tumakot Tangina. Bakit kinain ka ba? Tangina. Nakain na. Kain na. Bawal Mga kainin ngayon kasi red tide ngayon eh. Kaya pala. Bakit nagnakaw ka ba sa bangko? Hindi ako nagnakaw sa bangko. Nakuha ko na yung back pay ko. Congrats nyo ko. Happy for... Kaya pala blooming talaga si Masha. Tangina. Ganda-ganda ni Yes, Masha. ano naman oh. Ano, yung Sinasabi mo ba, Bill? kinang ng pera. Kami ni Kinang Maramdaman pera? blooming. Nakita nyo ba yung kinang ng pera sa itsura? Hindi. Blooming daw si Masha. Hindi nila makikita ng mga ano natin, ng mga listeners natin kung hindi sila pupunta sa YouTube channel para panoorin tayo. Facts. Kaya kung sa Spotify lang kayo nakikinig, pumunta kayo sa YouTube para makita nyo. And also pala guys, gusto ko kayong sabihan na pag nakita nyo or nanood kayo sa YouTube channel namin sa episode na to, pakihanap si Bill sa mga background. Hanapin. Andiyan ba siya?
Andyan yan, nakatago lang sa Nandiyan gilid. yan nakatago. Para siyang ano. Ay, ito. Medyo hindi siya kita dyan kasi kakulay niya yung shadow. Pero kung titingnan niyo ng maigi. Gusto ko lang Si i-clarify. Hindi ako si EJ, okay? Hoy, hoy. Ang ina mo. Okay. Pero yun na nga guys, kung makakakuha kayo ng back pay, for sure naman makakakuha ng back pay yung iba dito kasi Sino ba yung Ano? makakukuha ng back pay? EJ parang depende pa yung back pay. Uy, tangina nyo, huwag ganun. Kung Parang, makakuha kayo parang ng gusto back nyo pay, kayo lang maswerte sa buhay ah. Ang tanong, pumasok ka ba? Eh. Personalan, tang ina. Pumasok ako. Oh. Hindi lang yung last day. Pero guys, may tanong ko, pag nakuha nyo yung back pay nyo, ano yung, saan nyo siya gagastusin? Bukod sa pang-scatter kasi nasagot ko na yung pang-scatter Papang-scatter ko yung back pay ko eh. Sa akin, Yan yung pag nanalo ko, balato. maliit lang yung back pay ko. So, wala ako masyadong mapaggagastusan nun. Parang, Eh. Oo. Anong sagot pa gusto mo? Yung matino o yung panggago? EJ, basta ikaw sumagot. Alam Wala mo, Kasi namang pag- matinong pag sa mga matinong- sagot mo, EJ. Pag matinong sagot, syempre pambibili ko ng pagkain ng mga aso, pang-treat ko kay Joanna, ganun. Pag hindi matinong sagot, dodonate ko sa charity. Hindi. Putang ina Sorry, mo yun. ang gusto sabihin ni EJ, pag hindi mo tinong sagot, pang bababae ko sa maasim. Eh. Uy, Uy, Oh, nakikinig shit. naman yun si Joanna. Wag mong ano yung tinext niya sa atin kagabi. Ay, sorry. Sinong maasim like Uy, babae yun eh, hindi. Like, yung mga type ni... O sige, dugtungan mo pa. Sige. sige, para Pag ako magkaroon na ng palang maraming trabaho. Yung mga maasim, yun ang hilig niya. Name one, Matthew. Gay. Sabay di ko mablip, no? Tangina nyo. Tinatawag yung maasim si Gago. Ay, gaga. Oh, yan. Yan ang i-blip mo. Inang ina mo. Bakit parang lasing si Dennis? Si Dennis Pinaldo to eh. Oh. Nice one, Dennis. Hindi, pero Shit. yung sa back pay ko, actually, hindi ko rin alam eh. Masyado ba malaki para mahirap isipin kung paano mo siya gagastusin? Hindi. Paano mo iisipin? Masyadong maliit kasi hindi niya na alam kung may sasahurin pa siya. Excuse me, unlike yung iba dito sa atin, Okay. Sige. ako pumapasok. Okay. Parang Pumapasok. sinigol yung Parang Ano? sinigol yung pinaparinggan mo Uy, pumapasok ako. Oo. Twice a Saan? week. Twice? Napapasok Twice a week? Oh, ikaw ano? Oh, yeah. Ano ba talaga? Hindi, Ako, from the root. tayong apat. EJ, Masha, Nix, gangsters. Si Dennis, tigangsters. Si gangsters. Kitang nakita na namin yung sinasabi mong butt plug. Tuloy lang. Kinamoy pa namin. Gago, nakatago sa Ay, Ito guys, inamoy. ano? Ano naamoy mo? For Ako, context nakita lang ko guys, pumunta kami kanila Matt. Kung naalala niyo yung isang episode na nakwento ni Matt na may butt plug yung lamesa niya. Nakita na namin yun in person. Mukha talaga siyang butt plug. Pero hindi namin inamoy. Kasi baka mamaya maamoy namin yung DNA ng umubuto. Kala ko trinay niyo din eh. Sorry, inamoy ko talaga. Pag kinukuya mo, anong fetish mo? Gusto may patry sa amin? Depende sa EJ. Gusto mo ba?
Ewan ko. On the way daw, on the way. Pero sobrang extra lagkit ni Dennis ngayon, puking Hindi nga Dennis Padilla ngayon yan eh. Dennis Pinadila. Bakit ba? Ayaw niyo ba ganito ang boses ko? Talagang Uy. pinanindigan niya, man. Ang lamig mo ngayon, Extra yung boses mo ngayon, Matt. Para kang nahukay sa ilalim. Bakit ba? Sakong-sako to sa gagawin nating topic. O sige, fine, panindigan natin. Anong topic yan, Dennis? It is about love, sex, and Uy. drugs. Ano ng boses? Alam niyo yung narinig ko. Mama, in love ka sa akin, Mama AJ, ha? Eh, balik pa naman Ang yan. inang- Eh. Tapos alam mo yun, yung parang dahan-dahan pa magsalita si Matt na love, sex, and drugs. Si Nakakainis. Papa Juke. Hindi si Papa Jack, si Papa Juke. Ano yan si... So yun yung main topic natin. Pero bago tayo pumunta doon, balikan natin yung unang question. Which is, anong gagawin niyo sa back pain niyo? Yun nga, galing sa root word ng back pain. Magbabayad ka sa likod. Kasi, di ba, Kung masyado may siyang back siya. na-delay na... May back No. Hear me out. Masyado siyang matagal na binigay, di ba? So, ibalik mo lang. Back pain. Tama kami. Ha, 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 ha. Dapat in-advise Right. mo kami kung joke yun, ah. Ano ka ba? Siyempre, uutang ka muna. Tayo na, delay eh. Actually, Nakakainis talaga. Hindi ko maseryoso yung sinasabi ni Matt. may ano ako dito, may hinanain lang ako dito sa back pain na to. Kasi yung sa partner ko, yung back pain niya, ang sinabi is 1 to 3 months ibibigay yung back pay. Ako po, bobo ka ba? Tanginang kumpanya ka? 1 to 3 months samantalang sa dole, 1 month lang. So ngayon, may NLRC complaint akong nakahain para against sa company na yun. So, yun lang. Tignan natin kung saan pupulutin. Oy, alam mo na, pagpaldo ah. Sino uli kayo? Putang ina. Sinuport ka namin, Bill. Chat Kami kasi nagsabi- sa mama, bibigyan ko siya ng Kami moral nagsabi support. sa'yo. Buti Sige, nga sa inyo, sabay-sabay ganyan tayo. yung back Tayo pain isda, niya tayo eh. isda. Sorry na. Hindi, Paano pero pag na-experience niyo yung back pay sa ibang bansa? bakit? Mas Like malala yung ba? parang... Ha? Mas malala ba? Yung experience ko yung nasa Kuwait ako noon. Kasi syempre for immediate uwi ako noon. Syempre hawak nila passport ko. So pag wala ka ng work, effective na yung permit mo. So hindi ka na pwede lumabas. For di mo alam kung kailan nila ibibigay yung lahat ng mga papeles mo. So, parang illegal intruders din sa bansa na yun. So, wala kang pera, wala kang rin papel, hindi ka makakalabas, illegal ka. Sinong humahawak ng ano? Ng inamumasya? Siyempre, yung kumpanya ng puta naman, Sino? so process nila yun. Ang ina natin mga siya. Hindi ko mapigilan to. Oo nga, nakawak na ako sa bunga nga ako. Pinipigilan ko na din. Oh, sige, fine. So, Matthew. Te, shot mo Kung, na. Ayaw niyo ba yung ganitong boss? kung iisipin mo, Matthew. Para ka nag-orgasm ang puta. May ganun din naman. Mas okay pa yung ganito. Okay. Hindi niyo ba na yung hindi ganito yung boses ko pag... Anyway. So, ayokong imagine, pero salamat. Matt, wag mo naman dungisan yung utak namin. Ang ina. Wait lang. Wala Masyado namin ka makipagkwentuhan. Balik tayo dun sa sa sinabi mo, Matt. So, nung nag-Kuwait ka, ibibigay mo yung passport mo sa employer mo.
Hindi, nasa Actually, kanila lahat talaga ng yung passport. bansa, lahat ng bansang, under, may like, agency, Oo. bibigyan mo Agency, yung how? passport. Password, what the? Ano ba, AJ, yun lang ako sa mukha mo. Nakapalo pa na ako. Ayun. Passport, yeah. The fuck? Yeah. So, basically, magpapaalipin, pwede ka na lang gawing alipin Nang libre? ng libre. Oo. How come? Hindi. Mm. Pag di ka magtatrabaho, di ko solely Hindi, passport. parang yung bagay ng Hindi ka makakauwi. Yun ang insurance nila na you'll stay in the company. Siyempre parang Insurance, di ba assurance? assurance pala, sorry. Na you'll stay. Sorry. Tangina na itong password na to eh. Kaya talaga ito si Bumabawi password, lang. eh, no? Bumabawi lang. Para, Alis para, na ako para sa sarili ko. mabawi lang eh, no? So, parang katulad rin, hindi ko nga alam kung paano nagagawa nung sa mga nagbabarko. Yung mga kung tawagin nila nag-jump sa mga Jump ship? basta ang tawag namin dun tumatalon. Oo. Kumbaga. Kasi yung mga relatives namin, Saan sila halos yung tumatalon? mga trabaho Sa barko nila mga hindi, si mga seaman sila. So kapag dumadaong yung barko, may mga chance silang bumaba, parang binibigyan sila ng the whole day. Sabihin natin kunyari ako yung captain. So pagka dumaong yung barko, hindi siya technically dadaongan, nasa gitna pa rin siya ng medyo malapit sa daungan, pero sasakay kayo ng boat papunta dun sa lugar or dun sa kung saan man kayo dadaong. Tapos bigyan kayo lang Naisip ko lang kung ikaw yung captain, ilang patong kaya ng box noon ate. Ako yung captain. Sorry. Tapos bibigyan sila ng like, for example, hindi naman nagmamadali yung cargo yung i-deliver. So bibigyan sila ng like half day or a day na para mag-ikot kayo kung anong gagawin nyo, leisure. Tapos pagbalik nila doon, kasama na ibabalik yung mga panibagong, yung mga pagkain, yung mga necessity na kailangan nilang iakyat sa barko. Pero minsan, pagbalik nila, hindi nakasama yung na ba. Pero Yung alam ilaw? ko kasi, yung mga seaman na bumaba doon sa land. And alam ko kasi pag seaman ka, nasa iyo pa rin yung passport mo and lahat ng papers mo. So, may chance talaga sila na mag-jump ship. Unlike kapag ka OFW kayo, like yung sinasabi mo, Matt, na sinosurrender yung passport. Oh, So, God. yun. Yeah. I mean, So technically, Ibang bansa pa kayo? magpapalipin ka na Go. ng libre. Parang ganun. kudos sa mga Tapos taong... ibang bansa sa Sorry, ano yun, EJ? Sabi ko parang alipin ka na libre pag nasa ibang bansa ka. Hindi naman. Yun nga, assurance lang. Kumbaga, Bigyan nila. Parang, paano naman yung assurance mo as employee? Ganun. Actually naman, EJ, sa lahat naman ng trabaho, most likely, alipin tayo. Kaya nga corporate slave, diba? Mm-mm. So, in any kind of industry of work, alipin tayo. Matt, kung magre-resign ka ngayon, anong gagawin mo sa back pay mo? At kailan ka wait lang. magre-resign? Masha, hindi ganyan yung tanong. Matt, kung magre-resign ka ngayon, kailan mo makukuha yung back pay mo? Mm. Wala. Idol mo siguro si Star-Lord, no? Hindi ano ka ba? Starfish. Patrick. Ano, starfish? Hindi niya idol si Star-Lord, si Starfish yung idol niya. Diba? Si Patrick? Oo. Dito po. Oy, SpongeBob, putang ina mo. Ano na SpongeBob eh. Yung TV5 version. Siyempre, gago, may ano ako eh. Ang ina mo, SpongeBob. Andyan ka na naman. Ang ina naman si Squidward mo inaasa si SpongeBob. Ayaw mo Tigilan. na siya pumatay sa Ay, mga nakaboses mo nga, gago. Patrick,
tigilan mo ng puwet ni SpongeBob. Kuya ng put ni SpongeBob. Putang ina. Ay, puking ina nyo. Ay, pero alam nyo, kamukha ni Squidward. Uy! Kina mo. Ina. Mukhang makakapag-back pay na nga tayo. Naiisip ko ba? Naiisip ko, B1. Tama ka, Yes, B2. Mapapaaga at ang exit interview ko. Ay, speaking of exit interview, I am proud to say na tapos na ang aking exit interview. Ay, Oh, wow. Congratulations. Nice one. Nice So, one. officially, Nice wala na fucking akong one. utang sa dati kong kumpanya. So, masaya na. Okay lang. Is it fulfilling? Actually, hindi. Parang, now that I think about it, parang, wala lang. Chill lang. Normal lang? Normal Ganun. lang, oo. Pero may mga, may mga past jobs kayo na dinread nyo yung until the day na nilet go nyo talaga sila. Paano? Yung tipong hirap na, may nabasa kasi akong post sa Reddit, parang sinasabi na yung mga call center agents ngayon, mga mahilig mag-NCNS, mahilig mag-awol, walang respeto sa trabaho, ganyan. Tapos ang nagkaroon ng backlash against him kasi yung mga comments sinasabi na hindi lahat ng tao may capacity to fight all the battles. Hindi lahat ng tao emotionally or physically capable na Physically capable. tsagain yung 30-day policy ng Pilipinas. So kayo as employees, meron ba kayong company na or past work na yung tipong talagang dinread nyo yung pagpasok everyday until sa umalis Yes. na lang kayo? Yes. Of course. Meron. Hindi ko napapangalanan. Pag yung kay EJ, hindi ko napapangalanan yung past company na yun. Pero alam niyo yung tipo na kada gigising kayo, tapos maalala nyo na, shit, eto na naman. Papasok na naman ako. Maririnig ko na naman yung mga ko. Para na naman ako sasabak sa impyerno. Meron mga times na minsan late, kung hindi ako late ng 2 hours, mag-half day ako. Since work from home ako nun, bigla na lang kunyari, mawawalan ako ng net, or malalock out yung PC ko, mga ganun. Kasi parang ayaw ko na talagang, and then yung nagka-chance ako na umalis dun, talagang I'm not looking back. Ganun yung feeling. Tsaka hindi ko siya pinanghinayangan. Alam mo yung tipo na yung, 'di ba, yung iba kapag umaalis sila tapos mag-aano sila, i-reminisce nila yung nangyari sa past company, parang nga yan, saya ng times ko doon. Never akong nagkaroon ng ganung feeling doon sa past company ko. Na sobrang toxic nila. Pero nagkaroon ka naman ng company na from the start until the end may kumbaga may marka naman na walang bakas ng toxicity. Ano ba, may- ganun. oo. May marka Or- walang bakas. Lahat naman ng work may somewhat toxic environment or toxic scenario. Kumbaga, from the start or to the end, kahit paano, Meron. minahal mo siya. Oo, meron. Yung tipong nandun na yun. Yung very first BPO company ko na kahit ang baba ng sahod niya, super love ko yung trabaho ko. Oo, meron din akong ganyan. Na kahit ako na yung tinanggal. Kasi meron akong sepangs. So parang kahit ayoko na pumasok, ayoko na ng trabaho ko, nag-hold na lang sa akin para pumasok is yung nakakasama ko. Yung sa amin pa sa namin, sa work namin nila Beng, hindi kami on-site. So more on Gmeet from lang. Work from home kami talaga for 4 years. Pero lagi kami nagkikita-kita. So ayun yung iniisip ko. So naiiyak ako ng
naiyak ako ng time na natanggal ako kasi iniisip ko di ba pagka may friend ka tapos wala na kayo sa work, hindi na kayo nagkikita. Pag nakilala mo siya sa isang company. So, ganun yung naisa-isip ko nun. Pero yung mismong management and all the product related, di siya nakakamiss. Yun lang minsan yung pinaghahawakan ng tao eh. Bukod sa nakakatamad kumuha ng NBI. Yun lang naman. So somewhat may passion or love pa rin din sa scenario, din sa work, din sa company na yan. Sa workplace. Siguro hindi for sa ano company. na lang siya, sa workplace. Pero in terms of management and also the account itself, oo, love na love. Pero yung management, na kahit saan ako mapunta talaga, it's a big no. Lalo na yung So, in short, fuck you sa management na pinuntahan mo. Lalo na nga Wala sa sa previous naman. TM mo, Masha. Sa previous TM ko, kahit nakikinig pa siya ngayon, kausap ko nga ngayon, fuck you. To Salamat! be fair, Sumagot. that time I guess most of you guys may mga negative sa management. So far naman sa akin, ako naman, may good thing naman akong may good thing naman yung management thing sa akin dun sa previous company ko na kahit paano may konting toxic but still minahal ko yung buong management team. Oh my Baga, God. nahulma Sabay kasi. silang minahal mo? Sa sobrang tagal magsalita ni Kuya Matt, nakala ko minahal ko yung manager ko. hinulma yung Betlog mo. Yung butt plug mo sa kwarto? Nahulma yung pagkatao mo. hinahulma yung how I to handle people, how to handle myself, and yung tamang communication skill. Hindi, Well, lahat naman tayo pakikitungo ganun, sa di ba? tao. Ay, yung Na ano natin, na na-absorb natin, and also kung ano tayo ngayon, yun yung kinalabasan ng mga experience na naranasan natin before. So lahat din ng mga na-share ko kay Bill. Marami akong na-share dati kay Bill na mga process, mga kung ano-ano man. Well, galing din yan dun sa mga iba't ibang companies na napuntahan ko. And with that being said, may question ako. Kayo guys, since marami na rin naman kayo napuntahang mga BPO companies and other companies, not just BPO, ano yung palatandaan para sa inyo na paalis na yung mga katrabaho ninyo? Kahit hindi nila sabihing nag-resign na sila. Sa akin, quiet quitting. Sinero. Yun, quiet quitting. Yun, quite Yun yung- fitting. Ano sa tingin niyo yung share kayo ng mga like napansin nyo yung Ako muna. how they do it. Oo. Pansin ko, nag-overbreak na siya lagi. Tapos, hindi na siya masyadong pumapasok. Marami siyang breaks sa isang shift. Si EJ ba to? Si EJ ba? Wala akong sinabing pangalan. Tangina mo. Pero yun nga, to make things most likely naman, kami mga nagkakaroon na ganyan scenario is yung nawawala na yung passion sa trabaho. I Or wala don't na think yung- passion yung tamang term doon kasi for a lot of people, trabaho lang talaga. Hindi ko kailangan maging passionate sa ginagawa ko para makapag-get through the day. Aha. Kasi hindi naman ako ganun kabida-bida sa buhay. Ano ako? Teka. Nice one. Yan, tuloy. Wait. Pero ayun, not necessarily passion yung anuhin ko. Siguro motivation yung tamang Pwede term rin para yan. sa akin. Motivation pala motivation. yung motivation is the right word for that. Oo. Kasi kung passion ko yan, Matt, parang hindi ka aalis sa isang company or sa isang situation kung passion mo talaga yun. Pero di ba yun Hindi- naman most of our kumbaga
kaya nga tayo pumapasok. Ang objective naman is talaga is yung bakit ka pumapasok sa isang kumpanya? Para lang ba sa pera? Or well, number one yun. Pero yung pinakakailangan mo din is yung character development or yung pwedeng pagtagal yung tatagal ka yung character build up mo sa Character sarili. development, ganun. Pero di Pwede ba siyang- kung passion, Kung pwede kasi siyang i-apply sa ibang tao, pero hindi sa lahat. Oh, Kasi kasi kung funny. Kasi kung passion na, kung ipupursue mo yung passion mo, pwede kang hindi pumasok ng company na ipupursue mo yung passion mo. Kasi kung ganun talaga yung path na gusto mo, pwede kang mag-start ng ikaw lang mag-isa. oo, Kasi pwede. passion mo kasi- yun eh. Oo, pag passion kasi 'di ba dapat yung company mo, Shein, Lazada, FHM. Hindi ba yun yung hindi ba yun yung ginagawa pag mahal na araw? Sasabihin ko passion. dapat yung putang Oo. ina mo. Akin yun eh. Naghahantay si Bill pero Akin okay. yun eh. pwede. Kanina ko pa hinuhold kasi seryoso, di ba? Ay, Sabi tayong seryoso, Hindi, ganun actually- yun, di ba? Sabi nga ni Utang EJ, ina nyo. yung passion, hindi mo kailangan pumasok sa isang Oo, kumpanya. diba? Magbihis ka lang, pumunta ka lang sa drawer mo. Passion. Oh, 'di ba ganito 'yon? Nang si Judas ay nadula, tatlong balbas ang Pero hindi niyo ba napapansin kayo but I'm keep on saying passion kasi gusto ko ipasok yung topic talaga natin. Pumapukin na ina kayo eh. Love, sex, and drugs ang topic natin. Napunta tayo sa pagre-resign. Pero- Buwa ka ng shit. Magandang starting point to kasi kailangan pa rin natin gusto kong ma-voice out kahit nung TM pa ako. Gusto kong ma-voice out na hindi mo kailangang mahalin yung trabaho mo. I mean, nasabi ko to sa iba yung pero katrabaho lang. Uy! Trabaho lang ba? Mali yun! Ang inabi. Mali. Wait ka, mami, maghanap ng mamahalin sa yung trabaho. katrabaho. Pwede naman na. Bakit si Masha? Kayo, di ba? ew, Love each kadiri. other. Tangina, sinatsaga ko nga lang kayo. Yun lang ito naman. Oh, mahalin yung katrabaho. Mahal ko yung Ade, putang ina si alang mahalin ko. Puking ina naman. O, di sige. Ay, at na. i-blip niya na po ng ina niya. Problema na naman siya. Hindi, pero tama naman. Isang malaking factor yung hindi mo kailangan maging passionate, hindi mo kailangan mahalin yung trabaho. Pero kailangan mong matutunang i-appreciate yung kung ano meron ka ngayon. Kung anong meron ka ngayon. Oo. Kasi though trash talk karamihan ng karamihan ng experiences natin sa companies, kailangan pa rin natin maalala or kailangan pa rin natin ipaalala sa sarili natin na dude, sumusweldo tayo. Nakakapagbayad tayo ng bills natin at the end of the day. Stress to, oo, putang ina. Nilalamon ba ako ng anxiety? Yeah, sure. Nakakalbo na ba ako? Go. Oo. Pero at least hindi ka nababaon sa utang, hindi ka nalululong sa drugs. Hindi ka sure. Sa sugal lang. I mean, Nalulong ka lang sa sugal. hindi ka nang bababae, ganun, or nang lalaki. Hindi ka ka din rin sure. sure. Hindi ka rin sure. May kilala ako. Nga, ang bababae pa rin sa... Day, kasi Blip, naman, blip. gininto ang puday meron si ate mo, girl. Pangalanan mo. Wag, ayok. Matapang ka. Hindi, duwag ako. Bading ako. Para akong si Ano, tumahimik kayo. Nakakapanghina pala. Pero yun nga, parang katulad nga ng sabi ni Bill, hindi naman kasi lahat pangit napuntahan natin. Mostly kaya natin sila napuntahan kasi wala, binigyan lang tayo ng lesson, ganun. Wala, hindi naman, walang perfect na company. Like, Wala nasa yun naman. na lang kung paano mo siya i-adapt. Pero, yes, walang perfect Paano mo rin siya na company. ito-tolerate? Oo, pero din yun ate eh. Pag over na, pag sobra na yung
yung feeling mo sobra na yung ginagawa, why stay? Why stay? Pero, in connection dun sa ano ni Matt, dun sa main topic ni Matt, feeling ko may mga taong pumupunta sa vices or dinidistract sarili nila sa vices such as love. Ano yun, Matt? Sex. Love, sex, and drugs. Di ba si Anne Hathaway yung bida doon? Oo. Live, love, life ba yun? Hindi, Love, Sex, Hindi, and Love, Drugs. Si Sex, Anne and Other Hathaway. Tsaka yung Love, Sex, and Other Drugs. Tsaka yung ex ni Taylor Swift. Ano kwento nun? Yung... Yung si Anne May natanggalan ano- ng sombrero kasi Hathaway siya, di ba? Tito joke. We're coming you. Hindi ba yun yung mainit? Mainit si Anne? Hato. Hindi. Magaling siyang sumayaw. Hathaway! Wala akong entry, ina. Ang bibilis mag-isip, putang ina, lugi. Isa lang ibig sabihin nun, EJ. Baba ko, alam ko, te, tangina, huwag mo nang iparamdam. Ang sakit, eh. Okay. Na-in-love na ba kayo sa ka-opisina nyo? Maliban... ganun. Hindi. Nen. Paparating Hindi. na. Hindi. Ako- Kasi nag-start ako mag-work. Kami na eh. So, doon ko na-realize na talamak. Kahit sa ang work. Hindi lang BPO. Kasi nga before, bago ako mag-BPO, nakatry akong mag-work sa SM. Bakit nakaganon yung kamay mo, Bill? Tangina mo, Nakaka- Billy. Okay. Nakatry Sabi ako ko na eh, mag-work sa sa akin na SM. naman yan eh. So, doon ko nakita ko na yung Tumatanggap mga ng bata sa SM? Hindi nga. Di ba paano pag Working kukunin mo student. paabot? Here at And sa cashier ako nun, sa cashier. We Wait, got abot mo yung it cashier? all for you. Ha? Ay, sa bagay, Abot di mo ba yung merong cashier? ano sa cashier, yung parang... May tungtungan, te. May tungtungan, oo, may tungtungan. So yun, meron ako nakikita doon yung mga dicer, promo dicer, tapos yung mga bagger, mga cashier, sabay-sabay sila umuwi. Meron nung times na may sinundo ako ni Mark Bill noon galing sa shift sa SM. Nagsasabunutan yung dalawang cashier. Yung isa cashier ng Okay. department store, yung isa cashier ng grocery. Kasi boyfriend, long time boyfriend na pala ni cashier galing department store, yung bagger galing sa grocery. Tapos kalandian niya, parang kalandian or alam din ng cashier sa grocery na may girlfriend sa department store. Tapos nagka-cruise yung landas nila, magka-holding hands yung cashier ng grocery tsaka yung boyfriend na bagger sa grocery, nakasalubong ni cashier from department. So nagsabunatan. Kaya hindi lang siya sa BPO talamak yung ganyang kalandutayang kalandian ng mga tangina. Pero, Saka wala. ngayon ko lang na-realize siguro pag yung si Masha yung cashier, konti na yung pumipila sa kanya. Bakit? Okay. Bakit? Hindi nila napapansin na may tao doon sa cashier. Ang gago. Ang bait-bait kong cashier. Pero ma-share ko lang. Akala ko dati sa US lang merong mga Karen, ganun. Meron na-experience ko na rin na nag-cashier ako. Kasi sale nun dun sa butik na pinagtatrabahuan ko. Tapos, syempre sale, halo-halo na yung mga damit. Tapos nung pinunch ko siya, hindi pala siya kasali doon sa sale. Tapos nagalit sa akin yung babae. As in, sabi niya, kasama to doon sa sale ganyan. Sabi ko, nasama lang po, siguro marami ng taong naglagay niyan, ganun. Tapos binato niya sa mukha ko yung damit. Binato niya talaga sa mukha. As in, parang, alam mo yun, para kung, alam mo yun, yung pride ko na kasing 8-footer. Tang ina, ready na akong
Buti pa yung pride mo, te, no? 8 foot. Ano nangyari? Yun, muntik Ayun, na ako makipagsapakan pero sabi ng supervisor namin, "Ma'am, sorry talaga, hindi ganun, ano yan." Ganun. Tapos, kasi sumasagot na ako eh. Talagang ready to fight na ako. Ready na ako makipagsabunutan pero bawal pala yun. Na-reprimand na ako ng supervisor namin dahil doon. So yun, and going back, maraming ganun. Nasagot Siguro ko most- kanina. Ayun nga ate, baka naman hindi niya intention iba to sa'yo, ilalapag lang niya. Ikapantay mo yung natamaan. Napagkamalan kang lamesa. Na sobrang liit ko. Siguro, bigay na natin sa kanyang benefit of the doubt na hindi niya sinasadyang tumama sa mukha ko yung damit. Mm. Pero yung mga kwentong jowaan, landian, marami akong kilalang ganun eh. Mostly mga trainer, yung mga newbie, yung mga pinupunteriya. Kayo ba? Wait, balik tayo sa balik tayo dun sa last week na discussion. Yung mga types ng tao sa isang kumpanya, sa isang BPO company. Yung example na binigay ko is yung TL na tirador. Ano ang signs na isang TL na tirador yung TL or TM nyo? Signs. Mababait lahat naging TM ko pero lang sa etong current ko eh. Wala akong ganyang Mahirap i-determine yun, Bill, kasi iba-iba ang personality ng mga tao, hindi mo alam. Tahimik lang siya. Minsan, makakbay lang. Tirador na pala siya. Or minsan, mat lang siya, ganun. Minsan, hihimas Mat, naging TL ka na ba, Mat? Hindi ba Oo. ikaw yung describe mo, Mat? Ganun na nga. Uy, hindi, Ako din wala. pala yun, no? Sa work, iba ako. Kung work talaga. Yung Pero pag, Ako, pero pag kasama na sila, yun nga, yun yung weird. Kasi nung manager ako noon, kilala akong Tirador? terror. Kasi nga, terror. iba- iba- Kilala siyang terror. Okay. iba yung personality ko mag-manage. Kumbaga, strict talaga. So, pag kasama nila ako sa mga team building, yun nga na, ang hirap i-switch yung personality ko na kung ano yung personality ko na pala, biro, jolly. Nandun yung... Basta, eto na lang. never explain. Sa sobrang different ng management style namin ni Matt, ina-accuse ako ni Matt na nang baby ng ahente. Sa mata niya, hindi ba? ba? pang baby Hindi ng ba? ginagawa ko. Hindi. Dude, kung binibaby ko kayo, tang-ina, nasan yung chupon ni EJ? Uy, hindi naman nga. Oo. Visit Ako ka. na din yung chupon. Tang ina ate, kung binibaby niya tayo, sana nako-coaching ako. Oo nga naman, Bill. Oo nga Bakit naman. hindi mo ba Oo siya nga kinoach? Ba't ko iko-coachingin? Putang ina. Makita, iniisip ko pa nga, nagagano na ako. Hindi, pero I know for a fact na ibang-iba nga yung personality ni Matt. Unfortunately, hindi siya yung tipong TM na tirador. Kasi, para sa akin, telltale signs ng isang TL na tirador ng newbies. Yung tipong, Oo, nagkaroon ka na ng friend na gano'n, di ba? yung tipong sa mga current employees, okay guys, ganito, ganyan gagawin natin. Pero pag may bago, uy, kamusta ka? Kumain ka na ba? Hindi, sige, libre ko na. Tara. Tang ina. Ganon. Walang libre-libre sa akin. Pero aminado Ang ako. mga libre. Hindi naman, not necessarily libre, pero Sabay tayo ng lunch, ganon, sabay yosi, ganyan. ibang-iba yung tone of voice pa lang. Yung tipong pag Agent A at Agent B pinagtabi mo, night and day yung difference kasi alam mong may agenda si Gago sa isang agent. Ma-share ko lang. Nung unang nung saba ko sa BPO, yung naging TL ko lalaki.
Tapos, lagi niya tinatanong, may anak ka na ba talaga? Kasi, noong time na yun, payat ako. Payat-payat mo, ganyan-ganyan. Ang ganda pa ng hulma ng katawan mo, ganun-ganon. So, hindi tawal ngiti-ngiti lang ako. Tapos sabi niya, uy, magla-lunch ka na. Tara, sabay tayo, ganyan. Mag-yosi kayo sa baba, sabay tayo, ganyan. Tapos, merong time na kinoaching niya ako. Tapos, blonde yung buhok, ka-blonde ko lang ng buhok. Sabi niya, anong ikukulay mo dyan sa mo? Sabi ko, baka ganyan lang or silver. Sabi niya, dapat red. Para MILF ka tignan. Tapos hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng MILF. Tinanong ko pa dun sa isang TL. Sabi ko, TL, ano ibig sabihin ng MILF? Tapos in-explain niya sa akin. Rebelde. Tapos mangiyak-ngiyak ako kasi yung ano ko sa sarili ko, hindi pa. Bakit ako MILF? Tapos doon ko na-realize na yun nga, babaero siya. Ano siya, mahilig sa newbie and also babaero. Man talaga siya. Ganon. Yung ibang mga na-experience ko yung ibang mga na-experience ko, mahirap din i-determine kung ganun sila sa floor, sa production floor. Magugulat ka na lang pag nung kasama ko sa inuman, si ganito, si ganyan. Ganyan. Doon lumalabas yung mga stories na parang, the fuck? Puking ina. Kilala ko yung asawa mo, Brad. Ay, may ano pala ako, may i-share pala ako kasi dun sa unang work ko sa BPO, ano yun, laging may ramping. So, may February for Valentine's, May for Mother's Day, and then December for Christmas. So, yung mga ramping na yun, iba-ibang agents yung pumapasok, mga ano sila. Doon, yung 1 month or 3 months lang. May tawag sa ganun eh. Seasonal? Yeah, seasonal agents. So, yung mga tenured agents doon, magiging TL sila, trainer to TL ng kada bagong wave na mga newbies for seasonal. Tapos makikita mo doon, kunyari, January ng training. Tapos may kasabay na yung TL na yon mag-lunch, meron siyang isang kain kasabay na lunch, mag-break, mag-yosi, tapos sa inuman kasama nin. Pagdating ng May, panibago na naman yon. Tapos, mind you, may asawa yon, mga long-term girlfriend. So, yun talaga yung matatawag kong mga tirador ng mga Yung mga new. ganyan naman, kasi yung mga tirador, lalo na yung mga TM, hindi lang necessary na TM siya na ganyan. Marami sa isang BPO, lalo na sa malaking BPO. Parang for me, nasa babae na lang kasi yun kung papansinin mo siya or paano mo siya i-entertain. Entertain. Mm-mm. 'Di ba? The more kasi na pag i-entertainin mo siya, the more na chance na ayun thinking niya. Parang magkakaroon diba? siya ng hint sa utak niya na, As a lalaki, 'di ba, ganyan baka ka. bibigay ito, ganun. Ika nga nila, it takes two to tango. Okay, Yes. so parang ganito na yung tanong. So kung galing na kayo sa mga different kind of BPO company, except EJ, 6 months. Nakawitness na ba kayo or nakawitness na ba kayo ng ka-work nyo na in love sa kapwa nilang? May gusto akong i-share. First BPO company ko, 18 ako. May kasabayan ako, 18 din. 18 or 19. Mas matangkad sa akin, mind you. Itong guy na to, may nung sa training namin, sinasabi niya may siya, may high school sweetheart siya, ganyan. Sila na since first year high school, blah blah blah. Tapos yung team na napuntahan naming dalawa, solid naman. Good mix of females and males, ganun. Karamihan ng lalaki doon pamilyado na. Yung isang girl, may jowa. Tapos, talagang patay na siya dun sa friend ko. Or dun sa wavemate ko, rather. To the point na, tinanong niya sa akin, Bill, sa tingin mo ba okay lang nabilan ko ng 12,000 peso shoe tong si Guy? Kasi birthday naman niya eh. The fuck? The fuck? Ina. 12,000 pesos. Ang tangina mo. Ako parang, what the fuck?
May itsura siya. Hindi, wala. Kaya, Makes Pero may sense. na-develop ang love. May na-develop ang love in between. Eto na. So sabi ko, wag kang bobo, wag ka tanga. Ganyan, ganyan. Ginawa niya, ang ending, binila niya ng 3,000 peso hat. Okay, no worries. Tapos, ang nangyayari sa shift namin, parang kami yung closer, uwi namin 11. Pero sa team namin, kami yung super closer. Kumbaga, kami yung matitira talaga sa office. As in, kami na lang yung tao sa office. And yung cubicle namin, ano siya, para siyang star-shaped or para siyang cross. Sa isang bilog, may 3 stations doon. So, parate, cool kid ako, nasa may bintana ako. Doon ako, email, ganyan. Tapos maya-maya, itong si girl, bumalik, tapos na yung shift niya. Kaming dalawa na lang dapat nung guy. Nag-usap sila, nagbulungan, ako nag-YouTube sa office kasi pwede yun dati. Tapos nagtaka ko, parang biglang tumahimik. Tumayo ako. Tangina tayo, naglalaplapan sa... Sa prod? Oo. Ako The parang, fuck? well, anyways. Pwede yun sa inyo? Walang Pero hindi CCTV. yan to. Hindi eh. Walang CCTV sa amin, dude. oh, Sa prod mo kaya. ka nagtatrabaho doon. So, landian lang talaga to. Walang love. So, it's just sex. Yung sa guy, Baka. landi lang. Kumbaga, stroke lang ng ego. Tapos yung sa girl, love. As in, love Oh. talaga. To Mas the point mabilis na kasi talagang maano ang girl. iniyakan Kasi niya. Iniyakan niya? Oo. Ang masama nun, mali siya ng kinaibigan. Mali siya ng tinropa that time. Ako. Ano sasabihin mo? Tanga mo kasi. Hindi. Vulnerable ka. Sige. Ay, putang ina. So, sabi ko na eh. Putang ina mo talaga. Ang laki mong malandi. So, Isang last isang yun. ang... Ayun. Gusto mo ng Hindi, yung 12,000? TL, hindi siya yung tirador. Ikaw ang tirador. To be Yung fair, ahente pa daw siya. past me yun, okay. 18 years old pa lang ako nun. Ang ina mo, Bill. Ang ina mo, proud ka. Tirador Tumagal ka, kayo? inihira mo. Tumagal So, kayong, like, magkasama. Hindi. Hindi. Siyempre hindi. Siyempre hindi. Hindi mo nakuha yung 12,000 shoes. Hindi. As a putang friend ina. lang yun, siyempre. Kasi, nung nagkaroon kami ng thing, parang medyo awkward pa. So, nag-confide ako sa isang team member. Kala ko nag-confide ka din dun sa friend. Wow. Vice versa. Oh, okay. So we both agree na ang love sa BPO hindi siya, it's a red flag. I mean, Office romance is a red flag. It depends on the Hindi, oo. Depende Hindi siguro. siguro lahat. Kasi wala pa tayo na-witness na love so. success story. Sige, yun na lang. Yeah, success story. Actually, ako Meron may ba kayo na-witness na-witness? ako. May na-witness akong Okay. success story. Alright. Si ate mo girl, may girlfriend. Parang 5 years sila ng girlfriend niya to sa relationship. Tapos lumipat sila ng isang Australian-based company. Account, rather. Few months later, nag-break sila nung partner, yung girlfriend ng babaeng to. Tapos, a few more months after that, pumunta ng Australia si girl, pinakasalan yung client. So, success So, isa sa- story. So Success na. indirect love Sumakses to. nga, gago. Tang ina, successful nga. Shit. Sumakses lang siya. Tangina. Sumakses nga. Hindi hadlang ang pagkakaroon ng jowa para mahanap mo papangasawa mo. Indirect yun Sumakses nangyari nga doon. ang puta. Pero yeah, yung talagang love or actual success story, wala pa akong nakikita per se. Kayo? Nag-iisip ako. Parang wala din. Siguro it Wala matters kasi eh. feeling ko dahil ang nangyayari pag sa office, kaya hindi masyado ganun yung nangyayaring
hindi nagiging successful is yung focus is yung sa work, kumbaga nandun yung attention. Kumbaga side quest na lang talaga yung to linger into love. Do you think? Siguro, Parang infatuation lang dating, Infatuation, yes. infatuation. but not love. Feeling So, ko, Tsaka kasi mas nagfo-focus yung mga tao sa, kunyari, yung parating na mga new hires, mga newbie, yung mga bagong faces na nakikita nila. Tapos magsasawa na sila dun sa kasama nila. Yun, Oo, papalitan. akala ko- Magpapalitan, ganun. Akala ko na OB, kaya infatuation, na dami kinain. Na infatuation. Impacho sa tiyan. Akala ko nag-14 minutes Infatuation OB. na OB. Na infatuation. Ang Iba pala. hindi Sorry. infatuation dun, infatuation yun. Imantis. So, paano yung yung dun sa topic natin na love, sex, and drug? Saan Ah. papasok yung drugs dun? Teka lang. Drugs not necessary drugs naman siguro yung nire-refer ni Matt. Drugs is parang addiction. Parang kay, 'di ba doon sa sa kwento ni Anne Hathaway, love, sex, and other drugs. Drugs is not referring to the drugs itself. Drugs is addiction. referring to the addiction. Addiction nila is sex. Exactly. So, parang ganun yung pinaano ni Matt na parang kung ano yung kinaka-addiction ng mga BPO. Is it love? Am I correct? Or Hindi naman. getting there? Other drugs, pwede rin yung pag-iossi. Literal na drugs. Yung yossi. Actually, ang alcohol is form of drugs. Yeah. Which often leads Pero sa to tingin sex. nyo yung- Pero sa tingin nyo, nagiging addiction na rin nila yung papalit-palit ng relationship and patalon-talon sa iba't ibang tao na relationship. Actually, I don't think so. It's just referring to the BPO's pips. Like kasi ang BPO kasi sobrang broad. So iba-ibang iba-ibang tao. So parang sa lahat naman siguro siya mag-a-apply na ganun talaga. Even though like even yung mga taong walang magawa sa buhay, kaya nila magpalit-palit. Tayo. ng love. hindi. Not me. Yung I'm busy doing the don't starve thingy. excuse Hindi me, nagagawa chef ako. na tayo ngayon, okay? Ay, chef na pala. Chef na pala tayo. Hindi, yung sa point ni Matt kanina na parang infatuation lang, though wala pa akong na-experience, hindi ako mag-agree na parang hindi nag-exist ang love sa isang office setting. Kasi, kung iisipin mo na infatuation lang to, doesn't that apply to anything outside work? Na yung na-meet mo sa bar, infatuated lang ako sa kanya. Hindi totoo tong feelings ko, infatuated lang ako. Yung na-meet mo sa sa high school sweetheart mo, infatuated lang ako dyan. Yung feeling ko, nagagamit ang term na infatuation sa mga takot talagang mag-open up sa Takot feelings mag-commit. nila. Takot mag-commit. So, Takot sasabihin mag-commit. nila, infatuation lang to. Kumbaga ginagawa nilang mindset yun. Hindi. Parang ginagaslight nila yung sarili nila na Yun nga, ganito oo. lang to. Pero EJ, Yun nga Okay. yun, AJ. salamat sa pag-ulit mo sa sinabi ni Masha. nagaya ako kay Kuya Matt Pero most likely, Nakakawala. ang nangyayari kasi talaga, which is ang pinaka talagang most likely nangyayari sa BPO is yung hookup culture. Hookup culture. Yeah. Yeah. Definitely. Which is sex. Most likely talaga, sex positivity. When you say hook up ba, i-explain nyo nga. Like, Inang bill. Okay. Hookup culture. Pa na. Hindi na to. Hookup. Parang may isda ka. So, hook up. Hindi. Kumbaga, ito Okay. yung kalawit. May kumabit. Wait. Ayun. ang galing mo dun Medyo ang ganda na explanation ni Bildan, pero yun. Hookup culture. Paano ba i-deserve yung hookup culture?
No, parang just No wanna string get attached? no string attached. Just wanna get away with it. Pwedeng friends with benefit. Kasi ang hookup may either you go hook up or you go for friends with benefit. Pag Anong hookup, difference ng dalawa, Sec- Matt? I guess ang kinaiba ng hookup yung parang, di ba kunyari sa ibang wavelength lang siya, ay ibang account siya. Most likely in the BPO, gano'n naman, di ba? Iba-ibang account, different floor. So, hookupin mo yung nasa taas na floor. Uy, cute yung girl na doon. Hook up Tapos, mo yung girl. Kikilala mo din, just sex din. Hi, hello. Pag kinilala mo pa, hindi kayo magiging friends. May mga ganun na just wanna go for sex. I mean, Hook up paano nag-initiate? Eto kung ano ako dito. Kasi, never akong sa hookup culture. Never kong nag-dabble into that. Parating may strings attached yung mga Yeah. kinakalimantari ko. Parating may emotional manipulation na nangyayari. So, paano nagsa-start ang isang hookup? Give me an example. Expert ka dyan, di ba? Okay, example. Siguro, bar, Hindi, office. 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 Office setup. walang inuman. Meron, who knows? Ikaw magbigay ng example. Pwede sa mga Christmas party. Most likely, it has an influence of drugs or a alcohol na magti-trigger dun sa libog. Yung libog dun ng kalibugan, yung boat party. Hindi naman mangyayari yan kung hindi kayo boat horny. Yung tipong nagkatitigan kayo sa restroom, parang out of nowhere, kayong dalawa na lang nasa restroom and just go for it. Paano kung titigan mo sa Tang restroom? ina mo ka. Ikaw yun kung gusto mo yun ang makatitigan mo at ipasok mo sa bathroom at Pwede, lulunurin ka. Pero pag sinabing hook up, talagang with sex, entangled siya with sex. sex lang. Hookup is just sex. Yun na nga din siya. Walang parang string attached attached. talaga. Kung gusto niyo may communication, kwentuhan pero no attachment. So, kapag nagkaroon siya ng communication and then paulit-ulit na siya, so That's yun friends yung with benefit. matatawag na Fubu. Mm. Tapos pag nagkaroon ng onting feelings, that's what they call the Diba parang- situationship. Parehas lang din ang FUBU sa hookup. Yun nga, pag ang fubu is Feeling ko, ang hookup, spur of the moment. Ang FUBU, by Ah. appointment. yeah. Free ka May ba? appointment. Oh, free ako. Parang Kailan? Kailan off mo? Putang ina, may booking. Sige, kantot tayo. Ganun. So by booking pala pag pubo. May Ganun. appointment yun. have you ever experienced? Yung, sino ba tinatanong mo? Yung naka-blue daw, Matt. Yan, naka-blue. Naka-blue map. Eto. Na-experience mo na? Na-experience Fuck mo na? buddy? Yeah. Hindi ko deny it. I won't deny I experienced a lot of fuck buddy. Pero yung hookup, hindi pa. Talaga, Minado Matthew. ako. Merong nagkaroon ng emotional attachment sa inyo. Yeah, meron. Doon na pupunta na yung situationship. Kasi nagtataka ako, ang dami ko nababasang po sa Reddit, ganyan-ganyan, and then merong isang nai-in love. Paano nyo tinatapos yung relationship as... Pwede ako muna sumagot. Sige. Either Raise your hand first. Mali Ayan yung topic Either magre-resign ako o hindi ko napapansinin. Ghost mo lang. Ghosting. Ang hirap umako ng Mag-detain them. I mean, hindi lang guys ang gumagawa nun, even girls. They do that. Actually. Yeah. Oh, hindi Charis. Sige. Sorry kasi wala akong experience with food na mga ganyan-ganyan. Kaya nagtatanong-tanong ako. Yeah, it's Oh. natural. Natural naman talagang itanong ng isang person na in love na talaga totally like you. Na Kala ko- how it Sorry, kala ko sasabihin ni Matt, yan, natural lang naman Dapat magtanong ang mga katulong bata. bata.
Sorry. Visit ka man. Pero ayun nga. Yeah, meron talaga nag-exist yung mga ganong culture, ganong people. And yeah, Sa tingin niyo ba, yung term na, or hindi eh. Kasi dun sa sinasabi na pinag-uusapan natin and nabanggit ni Matt na parties, inuman, Ano ba? tama ba na i-assume, let's say bagong office, bagong environment, tama bang i-assume na kapag inimbitahan kayo ng teammates nyo, magandang na, defense parang ganun. mechanism, basta may alak, may balak, ganon? Depende. Depende siguro sa nag-aya. depende sa binild up nyo. Mm. Wala, tayo naman, nag-inuman Depende na sa tayo. Tayo naman, nag-inuman na tayo eh. Ako, may nangyari balak ba sa ako. atin? Oo. Oh, may balak sa akin si Bill. Si EJ may Depende balak sa siguro akin. din sa ano. Ang ino mo naman, Kung kuya mo. Dahil is dati, te. Depende siguro kung sino yung nag-aya and depende sa may kasama. Kung inaya ka naman and then may mga kasama, okay lang siguro. Pero kung dalawa lang kayo at inaya ka ng inom, wala naman. Two butts. It's a big no-no. Two butts. Subat naman. Hindi naman basta inaya ka, like, ando doon na, andyan agad yung balak. Pwede yan, like, mangyari. Mm. While, And then, ano, ayoko yung yung inom tayo, kunyari, lalaki. Yung ikaw mismo na babae, aayain ka na, tara, inom tayo dun sa bahay namin. Red flag na sa akin agad yun, yung gano'n. is dalawa lang kayo, no? Kayo, tapos sasabihin ko, tatanungin ko kayo mga lalaki. Pag gano'n, aayain nyo babae, magwa one-on-one tapos sa bahay ninyo. Hindi ba papasok sa isip nyo na pag may alak, may balak? Pag ganun te, pinalayas na ako ni Joanna. Ayun yung sasabihin ko, pag ginawa ni AJ, pinalayas na yan. So, walang sa isip ko yun, tang-inang yan. Tama. Nagago ko yun. So, may balak ka na beforehand. Hindi. Depende naman. Depende sa balak. Depende sa flow. Oo. Depende sa flow. Kung yung... O depende sa amoy. Pero nga, kung ang aayain mo naman talaga, well, pag siya na talaga, nagtitrigger, siya na yung nagpaparamdam na gusto niya uminom, ay, alam mo na. May mga gano'n Ano kasi kung- babae na, Ay, oo, te. You're the Paano one. yun? You're the Pag one. yung babae, yun na yung mismo nag-gaya sa lalaki uminom, tapos one-on-one. Paano kung ayain ka ni... Tangina mo, EJ. Okay nang ina mo rin eh, no? Diba? May mga ganang babae. So, teka, wait lang kanina ko pa napapansin si EJ. Kanina pa niya Opo, binabanggit. Oo nga. Hindi ako yung Sige nga. nagbabanggit Hindi, kanina EJ. pa. Si Ate Hindi. Nix yun. uy, hindi ako Tangina. AJ, ha? Walang O sige, binabanggit na sige, ganyang balik nyo sa pangalan. akin. Feeling ko talaga kaya Walang hindi Mo kami pag EJ. nanasa ka. Failure dyan na hindi naayasi. Sorry, EJ. Hindi siya kanina. Tangina mo. Good thing talaga na hindi ka Visit ka. So, hindi kanina si... Ay, may iba pa ba ngayayain si EJ? Pumasok O siya EJ. tanginang yan. Okay guys, tapos na tong exit interview na to at pag narinig to, mapapalayas na ako. Ay, nako, EJ. Sinasabi ko sa'yo. Yung mga pantasya mo, please. Alam kong gusto mong Tangina nyo. i-explore yan, pero please, do it on your own. Huwag mo kaming idamay, man. Yung mga kinks Magtanong mo lang kakaiba. ako. Magtanong lang ako. Hindi, EJ, eto na. Oh, sige, scenario, EJ, pukin ng ina mo ka, ha? Tatanong-tanong ka, ha? Bakit sa akin? Sige, EJ, yung pangalang binagkiss mo kanina, lumapit sa'yo. EJ, free ka ba mamaya? Tapos binigkis ang sabi, binagkis. Kasi bala ko mag-team lunch siya na sama ka. Ha? Pagdating, syempre team sasabihin lunch? mo, oo, sige po. San ba? Diyan lang, malapit lang. Sabay na tayo.
Oo ka, syempre nakakahiya naman. Kilala mo yun eh. Pagdating mo dun, kayong dalawa lang. On the way na daw sila. Tapos 15 minutes in, naka-order na siya ng alak, wala pa rin pumupunta. Anong gagawin mo sa Tapos? scenario na yan? Gagawin ko sa scenario na yun, alis. I mean, no Ano? shit, Alisan mo Sherlock. yun? Alis ako. Paano nga? Putang ina mo kay. Eh di putangin nabubuksan ko yung pinto, lalabas. Gago. Safe yung sagot niya. Ang tanong, Ano, ba after mo ginawa yun? Kuya Matt, sa tingin mo ba, nangangamba ako? Hindi. Pero base sa pagkakakilala ko kay EJ, sasabihin niya ngayon aalis. Pero nararamdaman, eto si EJ kasi yung tipong mabilis maimpluwensyahan. So, mahilig siya mag-ride ng wave. Ika nga. Hindi niya mapapansin na tsunami na pala yung sinasakyan niya unless i-point out sa kanya. Yung tipong pag nangyari na yung mga kababalaghan, ay gago nga no. so parang So kaya namin i-build up para patulan niya, no? Right. So, anong pinapoint mo dyan? Uto-uto ka. Tangina mo. Hindi, pero legit, isang malaking factor yung setup na binigay ko sa'yo, na pinaano ko sa'yo. Kasi ilang beses ko nang nakita ginamit yan ng both men and females. Na yung tipong, tara, Same scenario. same scenario dude, as in. And unfortunately, yung sinabi rin ni Nicole na depende sa paano ka makipag-usap sa tao, nasa sayo na kung gaganyan mo yan. Unfortunately, karamihan ng nasa BPO, pagod na sa buhay. Pag alam mo yun, parang wala na silang capacity para pag-isipan pa or mag-isip pa ng 10 levels above. Hindi na nila kaya mag-mental chess na, okay, ito yung balak nito. Kasi sa isip niya, gusto ko mag-unwind, gusto ko mag-inom, tara. Gusto ko lang magsaya. Gusto ko lang Ay, may mag-distress. ano ko dyan. It's, from my own experience. We have a friend. Sa BPO din siya nagwo-work and also friend namin yung partner niya that time. Friend ni Mark Bill, friend ko din. Parang kababata ni Mark Bill, ganyan yung parang kung gaano sila ka-close. Tapos that time, naghiwalay kami ni Mark Bill. So, parang siya, nung yung guy na yon, siya yung way para malaman ko kung anong mga nangyayari kay Mark Bill and also yung communication namin for Ino. Tapos that time, parang inano niya, nasa labas ako nun kasi bumibili ako ng pots para sa halaman ng nanay ko. Tapos tinanong niya ako, tapos sabi niya, Masha, nasan ka? Chinatang ganyan. Tapos sabi ko, andito ako sa labas sa Marikina. Tapos sabi niya, sakto, nandito ako sa Santa Lucia. Sabi niya, tara, kape tayo. Tapos ikukwento ko na rin sa iyo yung mga mangyayari. Kasi ini-invite kami para may something para dun sa anak nila ng partner niya. Tapos, nung nandun kami sa Santa Lucia, syempre, yosi-yosi, kwento-kwento. Tapos, pinagkukwentohan namin si Mark Bill, yung mga nangyayari kay Mark Bill, and then share din ako nangyayari sa Tapos, sabi niya, mamaya pa kasi ako uwi mga 6. Sabi ko, sige, okay lang, day off ko rin naman today. Tapos sabi niya, tara no, tayong sine. Tapos, parang medyo na-awkwardan ako kasi nga, puro Mark Bill lang naman pinag-usapan namin. Tapos manonood tayo ng sine. Tsaka ayoko nun kasi masyadong close yung lugar. Tapos sabi ko, wag na tayo manood ng sine, tsaka masyadong matagal. Feeling ko, hindi ko kayang mag-last long ng ganong usapan or i-sustain yung usapan. Manonood pa tayo ng sine. Tapos sabi ko, akyat na lang tayo ng World of Fun. Alam niyo yung World of Fun? Yun. Ikot-ikot kami doon. Tapos sabi ko, what if mag-video okay na lang tayo? Kaso, wrong move yung video okay kasi masyadong secluded din yung kwarto. So, ako naman, sabi ko, sige, I'll give benefit of the doubt kasi friend na namin to, long-term friend na namin to, so okay lang. Tapos pagpasok na namin doon, parang kanta-kanta ko. Alam mo yung parang joke-joke na paiyak-iyak pa kunwari, ganyan-ganyan. Tapos pa-L yung upuan, pintuan, pa-L na upuan. Nandito ako sa dulo ng L, nandun siya sa pinakagitna ng L. Tapos,
nagpa-chat-chat siyang ganyan-ganyan. Tapos maya-maya, lumapit siya doon sa dulo ng L kung ako nakaupo. Tapos may paakbay na siya, ganyan. Tapos hindi okay lang ako. Tapos kunyari tatayo ako. Tapos magwawala kunyari. Wawala-wala. Tapos iyak-iyak kunyari. Tapos tawa lang ako ng tawa. Tapos maya-maya, sabi niya, Masya, natataiyak ko. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Tapos sabi ko, Ay, sige, okay lang. Antayin kita dito. Walang problema sa akin. Kakanta lang ako dito. Mag-CR ka. May CR dyan. Sabi niya, hindi, nakakaya eh. Masakit talaga yung tiyan ko. Sabi ko, what if mag-grab ka na or mag-taxi ka pa uwi? Malapit lang naman yung bahay. Doon lang kainta. Hindi na talaga to kaya, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, okay lang ako dito. Kasi 1 hour yung inano ko dito sa video. Later ako uwi. Okay lang. Mauna ka na lang umuwi. Sabi niya, hindi na eh. Tapos sabi niya, what if samahan mo ko? Di ba may sogo dito? The fuck? Tanginan dahilan niya, natatay ka pero sa sogo mo gusto Nakuha pumunta. na yata sa Ang Popoy gusto mo! Tapos pag ganun, napaisip ako na, sogo? Tapos kumanta ako ulit, tapos nag-isip ako, tapos pag ganun siya ng tiyan na, sabi ko, what if umuwi ka na lang? Kasi magagastos ka pa ng sogo, ganyan. Tapos sabi niya, hindi talaga natatay na kasi ako. Tapos sabi ko, alam mo, umuwi ka na lang kaysa pumunta ka pa ng sogo. Tsaka ayaw kasi pumasok whenever pa ako nakapasok, sabi ko. Tapos sinat ko na yung katrabaho. Kunyari, nagpo-phone ako habang sa katrabaho. Tawagan mo ko. Kunyari, nanay kita. Dali, pinapauwi mo na ako, ganyan. Tapos tumawag yung ka-work ko. Tapos sabi ko, kailangan ko na palang umuwi kasi yung tita ko daw na aksidente dyan sa may Santolan, ganyan. Tapos sabi niya, sige, sabay na tayo palabas. Alam mo ba, paglabas namin, nag-aantay ako ng jeep. Sabi niya, na lang pala, dediretso na lang ako. Doon saan malapit yung bahay nila, Mark. Kasi sabi niya, may pupuntahan pa pala ako doon. Paisip ko, sabi ko, akala ko po taing-tai ka na. Naaya mo nga ako magsogo. Tapos Bait mo sabihin pa. mo nga, may pupuntahan ka. Bait mo Ba't pa sa inaway mo fight na? na. Ang bait mo pa kasi ko ako talagang mumurahin ko. Tapos, Actually, after a few years, nung nagkita kami ulit, parang civil na lang. Parang wala naman nangyari. Tapos nalaman ko na lang, kaya pala in-unfriend ako nung partner niya that time kasi ang sabi niya, sinisiraan ko daw siya. Wala pang kwentong lumalabas sa akin. Ang sabi niya, sinisiraan ko daw siya. Sabi ko, bakit ako maninira? Bakit ako mag-iisip ng ganun sa ibang tao? My nalaman ni God. Mark Bill yan. Oo, nalaman ni Mark Bill. Ba't hindi niya sinapak mo? Hindi, di naman siya ganun. Ayaw lang niya nang lumapit na ako. Or malapit kami. Ganyan. Pero alam mo yun, para lang score kayo, mag-iisip pa kayo ng sobrang baboy yung sinabi mo. Natatay ka, tapos pupunta tayo ng sogo. Pero, Ewan ko pero ang bobo ng part na yun. hindi men, hindi talaga. As in, hindi. May mga instances na ganyan yung nag-work. Yung tipong, dude. Uy, nag-work yan. Hindi yung tae. Hindi yung tae, puki ng ina. Pero, Kala ko nag-work yung tae. as a former malandutay, I can attest to that na it works. Lalo na kung may pinagdadaanan yung tao. Bakit kayo sa Sogo mag-uusap kung may pinagdadaanan yung tao? Exactly. Bible study kasi Bible study. So clean, so good. Madali kasing i-question yung ganyang bagay. Pero there are things talaga na when you're In the invulnerable, moment. Ganun. yes, mangyayari na hindi mo ma-realize na ba't ka sumama. Shit, May nandito mga na person, pala ako. may mga there's a certain person na it will happen na sasama sila sa ganun. Mga na, ganun sila, no? Nung naghiwalay kami ni Mark Bill, di ba sa BPO nga ako nagtatrabaho, maraming ganun. Nung nalaman nila Bill, tas nakikita Sige, nila Masha. umiiyak ako sa work. I'm sorry. Nung naghiwalay kami ni Mark Bill, maraming mga taong usually naging TL ko, mga katrabaho ko. Alam mo yung tipo na kahit kasama ko sila, group na inuman yun. Yung tipong aakbay sila tapos bigla na i-bring up yung call. Sabi ni Mark, hindi ko naman nabanggit na dito. Alam mo yung Hindi namin Oo. alam Hindi yung namin sinabi mo. pero namin yun nga, I'm sorry. isang example na rin ni Nix para, di ba, na-question mo na merong ganun person. Siguro naman na-witness mo na yun.
nawala lang yung friend mo for like 30 minutes or 20 minutes, may nangyari na, right? So just in just a few minutes, kayang gawin yun ng dalawang Context tao. naman, Matt. Pengi Matt, namang may context. alak ko yun. Like, oo, Yun given, may nga. alak yung scenario na O, sinasabi. sabihin natin, pero Again, Yung mga- pahingi po kami at ng mga manonood ng konting konteksto kasi hindi kami manghuhula. Pero yun nga, Kaya alam mo, I'm just I'm trying sorry. to make it I'm just trying to make it short, the story. I mean, I don't want to too much details the story. Pero yun nga, in very short scenario, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng pumitik yan na, uy, tara, ganito. Hiyain ko lang na, I feel like mukha kang invulnerable or madali ka lang talaga maaaya kasi ngayon medyo your emotion Para level kang is very pamigay. low. Hindi, Hindi I mean your pamigay. emotion level is very low. Madaling Kaya mag-suggest. alam mo ng- kapag Madaling mag-suggest. kapag may inuman, tapos kapag kunyari may babae kaming kasama tapos lasing, never akong nagpapakalasing or never kami ni Mark Bill nagpapakalasing. Kasi alam na Okay. namin yung mangyayari sa babae kapag ganun. O, tapos dadalhin ka dun sa, syempre may magmamalasakit sa'yo. Tapos dadalhin ka sa bahay nila. Tapos yayakap ka na lang, di ba? Tangina nun. Yun nga. So, aware naman pala Pero- sa situation. Pero kapag ganun, 'di ba? Kung lasing na yung babae. Sabihin na natin lasing na yung babae tapos di na lang ganun. So, parang sexual or rape na yun, 'di ba? Mm-mm. Anything na walang consent. Anyway, masyado nang malalim yun. So, ganun. Parang Pero alam mo, Masabog nagtataka yung lang utak ko, ako. guys. Nagtataka lang din talaga ako. Parang hindi ako naniniwala na i-step up na yung sinasabi nyo pag vulnerable yung isang tao. Mhm. Pwede siyang gumawa ng decision. Like, gusto niya. Hindi ako naniniwala hindi niya gusto. Magugulat na lang siya. Oh, fuck, nakapasok na. Hindi ganun yun. Feeling ko talaga, ginusto na lang niya. Based Oh, sa... gusto niyan. Oo, ginusto There's a- yun. ano yun, Definitely. ate? There is a like Sabotage. kahit sabihin mo Sabotage 10%, moment yun. kahit 10% Self-sabotage. ng hindi na sabotage, kumbaga hindi siya sasama kung walang 10% na gusto niya mangyari. Kumbaga nagkaroon siya ng idea na ay may ganito, Hindi, may kaya nga, intention to. kaya nga inaatake yung vulnerabilities eh. Kasi inherently, let's say kupal pa akong nilalang talaga. May Hanggang ngayon naman. bitch. Oo nga, hanggang ngayon na makupal ka. Hindi, let's say, ayun nga, ganun pa akong Sino klaseng tinatawag tao. niyo kupal? Sa EJ. Si EJ. Ah. Umat. Sibil. Let's say, emotional manipulator pa ako. Kapag may tao akong nakita na may small percentage na trip ako, tapos nakita ko na nasa vulnerable state siya ngayon, i-exploit ko yun para yung sabihin natin 10% likelihood na may mangyari sa amin, lalaki. Makakita niya na yung 10%, okay, masaya pala talaga to, or viable talaga tong 10% na to. Parang sa mata niya, yung 10% attraction, magiging 80. Tapos i-corner ko siya sa isang situation na siya na yung lalapit sa akin. Siya na yung mag-a-approach sa akin. Ganun ka ganun ka ka-asshole. Or hindi, ganun kadali mang manipulate ng tao. Aha, yeah. So And- yung go ahead. Hindi. Yes, gusto nila yun. May ano sila, may attraction sila, yes. Ginusto nila yun. Pero, during the session, mapapaisip sila, oh shit, andito na kami agad. Parang sugal. Yung tipong tap, tapos holy fuck, yung 20 pesos 400 ko, na ako. 400 na. Tapos, on the other end of the spectrum, yung 400 ko, puking ina, 20 na lang ulit. So, Yeah. minsan may mga taong hindi talaga aware na eto sila sa buhay currently. Sabi ko lang bobo sila, nagpapauto sila sa mga galawang William.
doon na rin pumapasok yung alcohol, which is part Of yung drugs. Yeah. part of drugs na yun yung nagpapa, di ba yung may sinasabi tayong 10%? Hmm. The drugs that we're talking about, even the drugs na party drugs, that sabihin natin yung predator has a party drug. Sabihin natin meron siyang substance na ganun or alcohol. Yun, sabihin natin yung pinaka-minimal substance, which is alcohol. Yung 10% could expand into 50%, which is Easily. very easy to do. Yeah. Hook up the bait. So And that's how ngayon, it works. pag nagiinuman, I make sure na kasama ko yung mga taong komportable ako. Kasi at least alam ko na hindi Safe. safe ako. Ikaw pa yung Oo, dude, putang ina. Kasi ang hirap na. Ang hirap na Ganun. magsalita. Oo. Hindi naman gusto ko lang na na Komportable ka. komportable ako, wala akong yeah. Kumbaga mas masarap kasi na pag... Siyempre, ang inuman is part of relaxing, di ba? Ganun Parang na lang yung hirap ano ko. nga naman nun na iinom ka tapos may iniisip ka pang kailangan mong i-filter. True. Kaya ayoko nang nakikipag-inuman sa mga di ko kayang kausapin ng diretso. Nadala din ako dyan. Very quick lang na share. Yung nasa Quantrix pa ako. Mhm. Meron kaming inuman, parang first time na inuman na hindi ko kasama si Joseph. Tapos, hindi naman si strong ako, hindi ako nalalasing. Hindi talaga ako nalalasing, Mhm. lalo na pag Alfonso. Lalo na yung isang bote hindi pa namin nauubos. Nagulat ako, nahilo na lang ako bigla. Tapos, bago kami umakyat, sabi sa akin nung ka-work ko, siya? Boots? Patawag doon? Tomboy siya. As in tomboy. Butch? Sige, Butch. tomboy na tomboy. Okay. Tomboy, yeah, ganun siya. Sabi niya Bakit sa may tomboy ba na hindi tomboy? Meron basta later natin pag-usapan yan, EJ. Mahabang usapin yan. Tapos, nakita niya, nag-ambag ako. Hindi ko naman sinasadya na yung dala kong pera nun. Hindi ko maalala, basta around 5 or 6,000. 6,000 yung dala ko nun. Tapos, nakita niyang ganun. Nakita ko na yung mata niya. So, binag ko na siya. Tapos, sabi niya sa akin, akin na yung bag mo. Nagtataka ko yung bag shit. ko is yung maliit na bag lang. As Mhm. in, maliit lang na Kipling. Na gano'n, na hindi ka maiiritang dalin siya. Sabi ko, hindi, okay lang. Hindi, dalhin ko na sa kwarto. Sabi ko, hindi, okay lang. Tapos nagulat na lang ako, yung pinapashot niya akong pinapashot. Nahilo na talaga ako, na hindi ko na kaya, nakasandal na lang ako. Tapos yun, hanggang sa wasted na. Tinawagan na nila si Joseph. Tapos pagising ko, nakikita ko siya. Alam mo yung lasing ka pero di ka lasing. Kasi kung lasing ka, wala kang makikita, wala kang maaalala and everything. Nakikita ko yung galawan pero hindi ako makareact. Tapos nakikita ko siyang ginagalaw niya yung bag ko. Nakikita kong kinukuha niya yung bag ko. Nakita ko din na narinig ko yung pera. Hindi ko nakita yung pera. Pero narinig kong gumalaw yung pera. Kinuha niya yung bag ko. Pinalik niya. Tapos yun, nagkaanuhan na sa tahan. Wala daw, walang Hindi niya daw alam. Pero pag uwi ko talaga, wala na yung pera. God I mean, nagtira siya ng 2K. Salamat. So, nakakatakot Salamat sa 2K. na talagang uminom lalo na hindi ko kasama si Joseph. Kaya hindi na talaga ako uminom ng hindi kasama si Joseph. Or hindi dito sa bahay. Ako din. Never na akong umiinom ng hindi kasama Bill. It's a very long story pero naging yan ng relationship namin. Parang golden rule yun na kapag iinom ako, kailangan kasama siya. So, Never akong uminom kahit patak. Never ako uminom pag di siya kasama or hindi siya susunod.
dapat andun siya palagi. Kasi hindi naman natin, hindi natin masabi yung situation. Merong mga tao na kahit yung sobrang close mo na, pag meron ng spirito ng alak, alam mo yun? Nag-iiba na yung anyo. Nag-iiba na yung anyo nila. lalo na ate maganda tayo. Yeah, I know, right? You know what? natin to. Sige, gangster ka ngayon, Masha. Fine. Para kang, Yeah. para kang Okay, yan, maganda 5'7" ngayon. Yeah, ano ka ba? 8-footer ako. Ano ka ba mahaba 8 pang puta. titi ko? 8 puta. Just to add up to sa sinabi rin ni Bill kanina na namimili rin ng kainuman. Di ba parang it took, di ba, ang lapit lang naman ng bahay dito from the office here in the bahay. Pero why it took so long para makapag-aya here in the house? Kasi sinasala pa talaga namin ni Bill yan, pati ni Alric, kung sino ang pwedeng pumunta dito. Actually, Bakit hindi mo kami niyaya? So, sinala mo muna kami, Matt. Sinasala namin kung sino yung karapat-dapat na pwedeng pumunta. Yeah. Sinala mo muna bago kami papuntahin dyan. and yung My ano God. din, ganun din nung nag-inuman tayo kay Enzo. Nung una, ayoko talagang makipag-inuman sa kahit kanino sa... Kayo yung first na nakainuman ko, actually. Well, Yeah. mafa-flattered ba kami? Hindi. Oo, Hindi. syempre putang ina yung presensya ko pumunta doon. Pukin ang ina. Wow, ano ka, gold? Oo, yung ano ate, Robin Padilla siyang pumunta dun sa inom. Pag-uwi, Mariel Padilla. Bebe. Yes, bebe. Uwi na ako, bebe. Kumbaga, for us, in terms of that, yun yung mga defense mechanism na natin. Parang kayo, mga babae. Ang defense mechanism niyo is yung just to be aware na lang na kanino kayo sasama. Kami naman, in our side naman ni Bill, is our defense mechanism is or yung sino ba yung dapat naming samahan. At Oo. kasi in terms of drinking, ang daming pwede mangyari. Diyan na magko-connect yung ma-involve sa drink, sa after the drink, yung mga sex, yung mga invulnerable things that may happen. So, those are the things that we have to avoid. Yeah. Long story short, be careful who you drink for. Yeah. At huwag kayong pa-fall! Mga puka na! Bakit na naman nagagalit ka sa mga Ay, pa-fall? sorry. Sino ba yan? O, hindi, Hindi ko I mean, alam na mali- yan sa mali- next mali- ano mali- natin. Mali pala yung tagline ko. Ano? Yung may kasabihan sila na don't shit, ano ba yan? Don't shit. Don't where shit you- where you eat. Yeah. I mean, minsan, ayoko. Minsan? Sige. Sige. Ipasok Sige, mo yung ituloy mo minsan yan. na yan. Tuloy mo. Pukin ang ina, ginusto niya. Kung bata ka pa, wala ka pang responsibilidad, gusto mo pang matuto sa buhay. Kumain Why ka the ng fuck tae. not? Oo, kumain ka ng tae. Yeah. Experience yan. I-try mo. Oh, hindi, dude. Ito hindi magiging ako ito kung di ko pinagdaanan yun. Masaya ba ako sa sarili ko? Nope. Pero Kaya at paborito least, ni Bill yung two girls, one cup eh. minsan, okay lang kumain ng tae. Kumpara Okay. sa experience. Ang ina si EJ, Noted. pinalo yung ano nyo, Do this one cup. suggestion nyo, advice nyo, kumain ng tae after Ginawang drink. literal. EJ, hindi literal EJ, Hindi pa ah. ako ganun ka, Ay, bobo. gago, wait lang. Yung mga listeners din natin, karamihan bobo. Guys, hindi literal yung sinasabi ko, Hindi pa ako ganun ka, bobo, te. At yung mga sa mga hindi nakakaalam ng two girls, one cup Search Panoorin nyo. na. Huwag na i-search. Oh my God, wag na, Lalo guys. na kung may tracker yung PC nyo, kung may screenshots. Please, do Oo. so. No, no. Come on. Do it. Tignan nyo ako sa mata. Do it. Fucking do it. Come on. Be a man. Be a Ayun. girl. Maraming salamat sa pakikinig sa isa sa extra lengthy episode ng podcast natin. We are now at 1 hour 30 fucking 4 minutes. Oh my God. Eh, Tapos bitin pa, no? Actually. Pa mag-share.
And para sa hanggang ngayon nakikinig pa rin sa podcast namin, thank you so much. Sana tangkilikin nyo pa rin yung podcast namin. Also, like, share, and YouTube channel. And Subscribe! Subscribe yun, guys. Subscribe. Subscribe yun, I'm guys. sorry, subscribe. And also, makinig din kayo sa podcast na Spotify. Ay, Exit Interview. eto na lang, sige. During my time as a team manager ng previous company namin, may palaro ako sa team ko na pag may certain ganito ka, may reward ka mula sa akin. So, gawin din natin ngayon. For the next episodes na i-release until makuha ko yung back pay ni EJ, Uy, gago! Bakit sa akin? magbibigay si EJ ng premium Bakit palahok. ako? Ayun lang. So, randomly pipiliin ni EJ yung comment. Salamat, EJ. Ang pogi-pogi. Alam mo, ang talino mo, EJ. Alam mo ba yun? Ang galing talaga ng idea mo, EJ. Oo. Hindi namin naisip Oo, yun. AJ. Pero, Comment kayo Maraming guys sa salamat, Spotify. Mag-comment kayo guys sa Spotify or sa YouTube. At yung random na mapipili naming commenter Spotify ay and YouTube. Yeah, Spotify. Spotify and YouTube. Spotify. Yung random comment na mapipili namin, bibigyan Bibigyan namin ko. ng isang box na condom. nakikita ba? Premier Condom. condom. May Durex. Yung ibibigay Durex, ko baka use na. naman daw. Okay lang ba? Baka naman. Kadiri. Baka Basta naman. use na. Ayun. Again, maraming salamat sa pakikinig. Please don't forget to like, follow, and subscribe to our YouTube and Spotify channels. Abangan yung next episode namin. Kailan yun? Dili namin knows. Basta maghintay kayo na lang nakikinig, kayo pa demanding ah. Mag-comment kayo ng any suggestions nyo. Please comment. Hindi kami tumatangkilik ng PMs. Maraming salamat. Again, ako si Bill. Ako si Masha. Ako si EJ. Ako si Nix. And I'm Matt. And we're close. Hey! Exit na. Bye. Bye! Thank you. Tite. Hindi ko pa nasa-stop. Tangina.